Kasunod na mapuna ng ilang kritiko sa anilay sunod-sunod na biyahe ni Pangulong Bongbong Marcos sa ibang mga bansa ay may tugon naman dito ang Chief Presidential Legal Counsel. Dinipensahan ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile ang paglubo ng travel expenses ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kanyang programa sa Dito sa Bayan ni Juan sa SMNI News, sinabi ni Enrile na ang biyahe ng presidente ay para sa kapakanan ng bansa. Anong gusto nilang gawin ng presidente? Uupo sa Malacanang. Maupo lang. Hindi po punta sa mga ibang bansa na hihingi ng tulong o kaya magpag-usap tungkol sa mga problema, lalo na sa seguridad ng bansa. Ay yung biyahe ng presidente, para sa bayan yun eh. Dagdag pa ni Enrile, karamihan din sa biyahe ni Pangulong Marcos ay imbitasyon sa kanya ng kapwa world leaders na hindi dapat tanggihan. Ito'y dahil maraming interes ang Pilipinas na katuwang ng interes ng ibang mga bansa. Ang biyahe ng presidente ay wala sa kanya yan eh. Kung iniimbita siya ng mga ibang bansa, ay hindi niya pwedeng tatanggihan. Sapagkat marami tayong mga interest na katuwang ng interest ng mga ibang bansa. Nasa mga schedule ng mga ibang bansa yan eh, hindi schedule ng presidente. Una nang ipinagtanggol ng Malacanang ang pagtaas ng mga gastos sa paglalakbay ng Office of the President. Sa naging pahayag ng Presidential Communications Office, kinumpirma nito na tumaas ang travel expenses ng Office of the President mula sa 403 million pesos noong 2022 kumpara sa 36.8 million pesos noong 2021 na sumasaklaw sa parehong local at foreign travels. Ipinunto ng PCO na sa gitna ng mahigpit na pagpapatupad ng lockdown sa buong bansa noong 2021, inimplementa rin ang mga restriksyon sa mobility, bunsod ng malaking banta na dala ng pandemya. Gayunpaman, nagbago ito ng lumuwag ng mga restriksyon noong 2022 dahil sa pagbuti ng COVID situation. Sa pagbubukas ng ekonomiya at pag-alis ng mga paghihigpit noong 2022, nagsimula ng maglibot sa ibang mga bansa si Pangulong Marcos Jr. upang matiyak ng iba't ibang mga programa, proyekto at tulong ng pamahalaan ay makararating sa intended beneficiaries bilang bahagi ng post-COVID recovery efforts. Ipinaliwanag pa ng PCO na ang pagtaas ng traveling expenses ng Office of the President ay dahil sa napakalaking bulto ng mga imbitasyon na natanggap nito para sa international event, conference, high-level meetings, state visits at iba pa. Pumayag ang Office of the President sa ilan sa mga kahilingang ito, lalo't makikinabang naman ng husto sa pangkalahatan ang bansa at ang publiko mula sa pakikilahok ng Pangulo sa naturang foreign engagements. Umaasa ang Malacanang na maiangat ang posisyon ng Pilipinas sa international community sa pamamagitan ng mas matibay na bilateral ties at mas pinabuting relasyon sa multinational o international organizations. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Kerseling Catarong, SMNI News.